Mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. At bago lang tayo natapos sa Sacrament of Confession, at ngayon isunod natin yung exorcism natin sa mga sini-series natin dahil nag-react during diagnostic prayer, mga kapatid. At ito yung confessional box natin. Ang dami nang umpisal, higit sa 100 yung umpisal ngayon. Sabi ni Kristo, there is great joy in heaven over one sinner who repented his or her sin. At meron ba tayong 10 siguro na i-deliverance ngayon. At salamat po tayo dahil sa pamagitan ng Sacrament ni Kristo na maibahagi sa mga pari, matanggap ng bayan ng Diyos ang biyaya o grasya niya na galing talaga niya. Siya talaga ang nagtatag nito para sa ating lahat. Yan po ay patunay na iniibig tayo ni Kristo. Iniibig tayo ni Kristo. Yan po ay nagpapatuo na hindi tayo dapat mawala ng pag-asa dahil ang Diyos ay gumawa ng maraming paraan upang tayo ay magbalik loob sa Kanya. Tayong lahat, pari, obispo, kardinal, Santo Papa ay nangailangan ng sakramento dahil yan po ay daluyan ng Kanyang biyaya, mga kapatid. So higit sa 100 ka mga tao ang bumibisita ngayon sa office natin, ang umpisal na nag-renounce ng mga occult involvement natin, yung mga superstitious belief natin. So nakatanggap sila ng renouncement, yung deliverance prayer para ma-renounce lahat yung mga occult involved. Dahil lahat naman tayo contaminated. Dahil yun po isa sa mga kabahagi na sa kultura natin. Ang paglapit sa mga albularyo, pagkonsulta sa mga espiritista, yan po ang nakaugalian na natin. At sa pamagitan ng simbahan, ang simbahan po ay maraming paraan. Na kanina may nag-react na. At yan po, mag-deliverance pa tayo. So alas 4 ngayon, pero matapos ako mga alas 7 na, alas 8 na. Dahil ang daming mga tao nangangailangan ng ministry ni Kristo. At pangalawa, sa sakramento ni Kristo. Kung tayo mga pari ay ma-empower lang nito. Ang dami talaga na magbalik loob sa Diyos. Lalo-lalo na yung Sacrament of Confession. Sa panahon ni Padre Pio, ang daming gumagaling. Bakit po? Lagi nakaupo si Padre Pio sa Sacrament of Confession. Kaya nga, ang daming gumagaling. Hindi lang gumagaling, nagbalik loob sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? At maraming salamat. Nung oras na ngayon, mga alas 5 na pasado. At mag-exercise pa ako ngayon. So, merong mga madre na sinisiris natin. So, 5 madre. 2 madre ay na-liberated na. Hindi ko alam kung mag-react pa sila ngayon. Ang 3 madre, wild na wild pa. Grabe yung pagka-wild ng mga madre nito. Bakit na haras sila ng demonyo? Dahil sa kanilang mga ninuno, sa kanilang mga lola, mga albularyo, mga faith healers, merong mga orasyon, merong mga anting-anting. So kita tayo this coming Davao City, sana maganda yung panahon, wala nang problema, wala namang kapagpigil. This coming September 26 po, ibisita tayo sa Davao City. Ang dami nang excited. Ako din excited na din na magbisita sa Davao. At yung bispo natin dyan, si Archbishop Romulo Valles, taga Maribohok, Bohol po yan. Bulanon po yan, no? At sobra po natin na saya dahil may bahagi na naman natin yung katotohanan sa ating pananampalataya. At ang daming mga pastor, last market preaching natin, huwag kayong mag-alala, every month po sasama ako sa market preaching sa ating mga kasamahan, dahil mga kasamahan natin ay very
inspired to preach the word of Christ. So, nandyan sila ngayon sa City Square. Nandyan din sila sa Manga upang magsiwalat sa mga doktrina ng simbahan na hindi na ipaliwanag sa matagal na panahon. So, gagamitin natin yung social media, gagamitin din natin yung merkado. Yun po ang avenue natin to preach the gospel. Ang daming nakikinig last Monday sa City Square. At every month na po yan. We are there not to win debate. We are there to promote the truth. No? Nandyan tayo upang maisiwalat natin ang katotohanan, hindi upang manalo sa diskusyon. Mali po yun. Dahil tataas na yung sungay natin, tataas na yung pride natin, hindi yan maganda. Dapat isiwalat natin ang totoo with a humble heart. At tunay na pakumbaba ng loob, tunay na pag-ibig ang dala natin para maiakay natin yung mga mahal natin na biktima lang sa mga maling aral, sa maling simbahan, sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa katotohanan. I-share natin ito kahit saan tayo magpunta. No? I-share natin ito kahit nasa loob tayo ng confessional box. Dahil sa pamamagitan ng pag-share natin sa katotohanan, marami nalalaya sa katiwalian. Maraming mabigyan ng linaw at ma-liberated from false belief, mga kapatid. So, maraming salamat sa inyong walang humpay na pagsubaybay. At ngayon, merong mga madre, 3 madre siguro, exercise natin. Kasi bakit yung mga madre, no? Naharas pa rin ng demonyo, hindi exempted sa pagharas ng demonyo. Pero may 5 pa na coming, pero hindi pa natin tinatanggap dahil inuuna pa natin itong 5. 3 na lang. So, ang demonyo ay nag-overtime, mga kapatid. At salamat sa Diyos na hindi tayo pinabayaan niya. Iniwanan tayo ng simbahan, iniwanan tayo ng sakramento, iniwanan tayo ng mga alagad, mga pari, obispo, kardinal, upang magpatuloy sa gawain ni Kristo. To protect the church from the wolves who are the agent of Satan, mga kapatid. At patuloy tayo at walang tigil sa pag-inspire ng mga tao dahil it is the work of the Holy Spirit, hindi po ito gawain ng mga tao. It is the works of the Holy Spirit. At pasalamat tayo sa mga Catholic Faith Defender na walang humpay, walang tigil sa inspirasyon, sa pagsimulat sa katotohanan, kahit walang sweldo, walang salary po yan. They are inspired no other than by the Holy Spirit. Amen. Faiti Maria, mag-exercise pa tayo, no? Katapos ng confession, so buong araw po nagbigay. So ito po yung order dito sa office natin. Buong umaga po is catechism po from 8 to 12 po yan. Dapat 8 AM nandito na kayo kung bibisita man kayo. So ang maiambag namin sa inyo kapag bibisita kayo sa dito ay yung catechism, yung empowerment. Pero lahat ng pari are healers. All priests are healers. Go to your priest. Ang daming nag-message sa akin, Father, we are relieved, we are consoled, we are healed, we are transformed, not because of rituals, but because of the teachings of the church, but because of the sacrament of the church, because of Christ. No? Yan po ang magandang balita natin sa ating lahat, mga kapatid. So, Faiti Maria, the Dax FD with a humble heart. God bless po.